Sunod-sunod pa rin ang aftershock sa Leyte pagkatapos ng magnitude 6.5 na lindol noong nakaraang linggo. Ang pinakamalakas sa mga aftershock na ito ang magnitude 5.4 na pagyanig na naranasan maging sa ibang bahagi ng Visayas kaninang umaga. Sa huling tala ng NDRRMC, 2 ang patay at 329 ang nasugatan. 3 araw matapos yanigin ng magnitude 6.5 na lindol ang Ormoc City, Leyte. Isa na namang malakas na pagyanig ang gumimbal sa lungsod. Naglabasan ng mga tao sa kalsada at magkakaakap pa ang ilan. May ilang bata pang naiyak sa takot. May mga nagbagsakang maliliit na debris kasunod ng paggalaw ng ilang gusali. Naglabasan din ang mga pasyente ng ospital na ito matapos ang pagyanig. Lampas 20 estudyante naman ang nahilo at agad binigyan ng first aid. Ayon sa FIVOX, nasa magnitude 5.4 ang pagyanig at Ormoc City ang epicenter. Aftershock pa rin daw ito ng magnitude 6.5 na lindol na yumanig sa Leyte noong July 6. Natuklasan naman ng FIVOX na mas naging mapanganib sa landslide ang bulubunduking bahagi ng Ormoc sa kanilang pag-iikot sa iba't ibang apektadong bahagi ng lungsod matapos ang 6.5 magnitude na lindol noong Huwebes. Yung surface faulting or ground rupture na tinatawag na tumama sa ilang mga kabahayan. No? Rekomendasyon nila, pero dahil nagkakaroon pa rin ng aftershock, syempre yung mga sirang bahay at gusali ay dapat hindi na gamitin muna kung hindi na-certify na pwedeng gamitin. dahil nga sa lindol, kinansela na muna ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Cananga. Ngayong araw hanggang bukas, July 11, gusto raw nilang masigurong ligtas gamitin ang mga paaralan. Bago nito, sinadya ng mga geologist at ibang eksperto mula sa FIVOX ang liblib na barangay ng Tungonan sa Ormoc, Leyte. Naroon kasi ang gumalaw na bahagi ng latest segment ng Philippine Fault na nagdulot ng 6.5 magnitude na lindol nitong Huwebes. Ito yung original na nasa baba. Kapantay niya itong mga bahay na to. So ang nangyari, ang kwento ng mga tao, ito daw side na to, umangat daw to. Umangat pataas. Ang mga bahay na nakatirik sa fault kundi nag-angatan, nasira. Ang bahay ni Evelinda umusok at umangat sa lupa ng lumindol ng Huwebes. Kung natumayo kayo ng bahay, wala nagsabi sa inyo nasa fault yan? Wala. Wala po. Hindi po alam. Kasi dati, kunti lang ang mga bahay dito. Kaya inirekomenda ng FIVOX sa pamahalaang lungsod ng Ormoc na i-relocate ang mga residente. Agad daw ipinag-utos ni Ormoc City Mayor Richard Gomez na ilipat ng tirahan ng mga nakatira sa dinaraanan ng fault. So asap po yan, Mayor? Oh yes, definitely. I will instruct na kapitan to make sure na hindi na sila babalik dito sa tinitira nila, na hindi na sila magpapatay at hindi na nila aayusin itong bahay na to. Bukod sa mga nasirang tahanan, problema rin ngayon ng ilang taga-Ormoc ang tubig. Sa barangay Cabaonan, namahagi ng 2 litrong tubig ang DSWD sa 66 na pamilya. Namigay rin sila ng tig-6 na kilo ng bigas. May ilang taga-Department of Health din sa lugar na nagsagawa ng medical services. Nagpatuloy naman ang testing ng National Grid Corporation of the Philippines sa Ormoc Substation para magkaroon ng supply ng kuryente sa Samar, Leyte, Biliran at Bohol.